this process of impeachment, there are varied opinions from the senator judges. I heard Senator Angara this morning say, pwede. I heard Senator Enrile say that the ombudsman can continue with what she's doing. Even Senator Miriam has said that. So I think yung question whether kung magagamit yung report o yung mga ilang dokumento na ginagamit ng ombudsman, yan ay pagdidesisyonan talaga ng ating impeachment court kung ihaharap po ito as a motion by the prosecution for the ombudsman to produce the documents here. Congressman Erin, kung sakasakali pong matapos itong investigasyon ng ombudsman bago matapos itong impeachment trial at sampahan po kung sakasakali ng kaso ang punong maestrado, maiiba po ba yung takbo ng paglilitis? Tingin ko hindi naman maiba dahil masabi naman po natin mas advanced na yung impeachment no? And secondly, the level of evidence, quantum of proof na kailangan sa Sandigan Bayan in a criminal case is proof beyond reasonable doubt. So, hindi talaga maiba. Congressman, natanong namin ito kanina ni Cathy kay Attorney Karen kung ano talaga ang posisyon nila sa pagtestigo ni Chief Justice. At nabanggit niya na if there are parang alternative witnesses or proofs na para to belie the prosecution evidence, yun ang gagamitin nila at hindi si mismo Chief Justice o kanyang asawa. Anong tingin mo dito? Well, mahilig yata sila sa basketball dribble ng dribble. And panahon naman yata ngayon ng prosesyon, no? Mayo. Kaya haba-haba ng prosesyon sa simbahan pa rin naman ang punot-dulo nito. Alam mo, Mark and Cathy, if we really want to put a closure to this issue, kailangan tumestigo si Punong Maestrado Corona. Sinasabi po niya, hindi sa kanya yung dollar accounts, okay? If that is true, why are you afraid to swear under oath in front of the senator judges that it is not yours? Because if you hide behind other witnesses, at the end of the day, parating papasok sa isipan ng ating mga mamamayan, bakit hindi tumestigo si Chief Justice? Anong tinatago ni Chief Justice dito? Bakit takot siya sa taong bayan? So, ito yung mga lingering questions that will never be answered. So, umaasa pa ba kayo na uupo sa witness stand si Chief Justice at umaasa pa po ba kayo dun sa sinabi na niya na siya mismo yung magbubukas ng laman ng dollar accounts Tama niya? po yan. May commitment naman po siya And the fact that yung PS Bank, no, not only PS Bank, admitted by asking for a TRO that these are accounts of Chief Justice and even Chief Justice filing a petition almost nauna lang yung usapin ng PS Bank na na-issuean ng TRO, no, na pahintuin itong impeachment trial, then klarong-klaro na there's no doubt that those dollar accounts in PS Bank are his. Now the question is how much and why was it not declared in his salary? Correct. Congressman, mapunta po tayo sa proseso na magaganap sa hapong ito. Yung inyo po bang mga volunteer, private prosecutors, sila pa rin po ba? Are they still with you? Of course. Mukhang well-rested and ready to go. No? Titingnan nga ho natin kung meron ba mabigat na idadagdag si Mayor Atienza mamaya. Dahil handa rin po kami sabihin na we have no further questions with regard to this witness para mapabilis rin po yung proseso ng paglilitis. Pero titingnan nga ho natin kung may ano mga additional direct na itatanong ang depensa tungkol dito sa issue nito. Umaasa po ang mga senator judges na matatapos ito bago mag-break muli sa, I think it's June 5. Ano pong masasabi ng prosecution dito? Pabor po ba kayo dito sa mas pagpapabilis? I think kailangan na matapos ito before mag-sinidye. As a matter of fact, kami po ay papayag kung ang magiging desisyon ng impeachment court na mag-extend hanggang alas 10 ng gabi, okay kami dyan because I think both Senate and House
the senators in the House of Representatives, congressmen are used to that, especially pagdating po sa usapin ng budget deliberations, umaabot po ng magdamag. So handa po kami kung sasabihin po ni Senate President yan. Kung napansin naman po ng ating mga kababayan that you have been admitting, stipulating on some of the facts that they wanted to present, pero they still opted to read it into the record na para nga dun sa ating public aspect nitong trial na ito. Siguro ang pangalawang tanong is, dahil meron tayong iniisip na rebuttal evidence, gaano katagal pa yon if ever you decide to present a rebuttal evidence? Well, sa tingin po namin hindi lalagpas ng 4 hearing days. No? Kasi identified na kaagad naman kung sino, no, if we do decide. It will all depend if Cristina Corona will testify and to what matter, kung ang pag-uusapan ba sa Guidote, pwedeng pumasok maybe si Sister Flory. But if not, baka hindi na. Ngayon sa usapin tungkol sa dollar accounts, then the issue whether the ombudsman will be asked to testify, invited here to shed light on her investigation, then that is also a possibility. So far po sa lahat ng mga witnesses at mga ebidensyang naipresenta ng depensa, ano pong masasabi ninyo mula sa prosekusyon? Pwede kong sabihin kung sa nakikita nila ay nakakatulong rin sa kanila, nakakatulong rin po sa amin. No? Bakit po? For example, yung allowances. No, they wanted to prove other sources of income, no, para sa ating punong maestrado. Pero alam naman natin sa batas, bawal yon. No, it even opens the Chief Justice to possible suits on other fronts. Yung usapin tungkol kay Mr. Demetrio Vicente on the property, ang tanong, bakit hindi ni-register after the sale, no, and up to the present time hindi pa nare-register. So sa tingin po namin, nakatulong sa amin because sa eyes ng public, ownership is still with Mr. and Mrs. Corona, even if you had that deed of absolute sale. Kung during the break po ba, nakausap nyo yun si Sister Flory, yung mga iba pang mga miyembro ng Basa Guidote clan? Hindi po. We did not get to talk to them. So yung mga rebuttal witnesses na nakikita ninyo, hindi pa po yun nako-contact, hindi pa nabibrief during the break? Hindi pa. Kasi we didn't want also to tax them that much. Sister Flory is already 90 years old. So to talk to her on a mere expectation that she might testify, hindi pa naman kinakailangan at this point. Yung ating mga congressmen, prosecutors, sila pa rin po ba yung linya, yung si Attorney Tupas, he is still going to be there as the lead prosecutor? May pagbabago po ba? Yan, nakikita natin si Congressman Tupas at si Attorney Serafin Cuevas. Wala naman pagbabago, lahat sila ay present and all accounted for, no? Ang problema lang limitado lang po ang pwedeng umupo doon sa prosecution table. So, you'll see them scattered all over the place. Isa po sa issue dito, Congressman Erin, yun nga pong SALN. And bago mag-April 30, inaabangan po ng taong bayan itong pagpa-file ng SALN ni Chief Justice Corona. Nakita na po ba itong bago niyang SALN for 2011? Hindi pa. At yun nga ang hamon nga namin sa kanya. Siya na nga ang nililitis dito sa impeachment trial sa usapin ng SALN. It would have helped him if he voluntarily disclosed and not hide again behind the Supreme Court en banc resolution, preventing them voluntarily to release their statements of assets and liabilities and net worth. Ewan ko kung bakit takot siya, no, na ilabas ito. Ito ba'y makakasama sa kanyang kaso? Makakatulong ba? O makikita natin talaga na ginawa niyang mas totoo ngayon kaya may epekto sa kasong ito. So isang malaking hamon nga sa ating punong maestrado na voluntary. No, there's nothing to fear if you want to show the truth. Samantala, kasama po natin ngayon, tagapagsalita naman ng Integrated Bar of the Philippines, Attorney Trixie Angeles. Good afternoon, Attorney Trixie. Attorney Trixie, itong pagre-resume natin, maraming ang nangyari during the break. But anong hopes ninyo dito sa bilis o sa yung efficiency ng resumption nitong trial na ito? Siyempre kasi I'm required to be here
as often as possible ang pinagdadasal ko matapos to kagad. And it can, like we always say, no matter how it goes, yung pag mabilis siya matapos, mas ikabubuti ng taong bayan. Attorney Trixie, kanina na pag-uusapan namin with Congressman Erin itong batas tungkol dito sa pag-iimbestiga ng ombudsman while the impeachment trial is ongoing, sabi nga po ay maaaring imbestigahan. Pero yung pong pagpa-file ng kaso, kailan po ito dapat gawin sa inyong interpretasyon ng batas? Yung findings, wala kaming walang controversy. Para sa amin, tama, may poder nga ang ombudsman mag-imbestiga as to whether or not pwede niyang i-compel sumagot ang nasa sakdal dito, issue pa rin yun at mas tama yun na mag-decide dyan ay mas mataas na hukuman. On the other hand, kapag nakapag-imbestiga na ang ombudsman, ano ngayon ang gagawin nila sa findings? Ngayon, may option in the event, dahil nga merong current na impeachment proceedings, hindi na maihahabol yon for additional charges kasi unless related yon dun sa charges na naihahain na. Ngayon, dun sa mga, kung hindi na maihahabol, pwede namang i-recommenda for any subsequent filing of charges kung sakaling hindi ma-convict ang nasa sakdal dito sa current proceedings. Ngayon, kung ma-convict naman ang nasa sakdal dito sa proceedings na ito, magagamit ito para sa kanyang criminal case kapag natanggal siya sa posisyon. Kung hindi nga po magamit this time around, Congressman, at acquit, magagamit po ba ito for another impeachment complaint against the Chief Justice? Last question po. Well, I think not maybe under the 15th Congress, maybe under the 16th Congress because I think there will be no more time to handle another impeachment case. We'll go on Sinige by June 5 when we resume on the 4th Monday of July, SONA, and then we'll be tackling the budget for 2013. So baka gahol na sa oras, no? Pero babalik rin po tayo sa tanong. Pag may findings Please all na rise. pwedeng